Si James E. Eldridge ay isinilang noong 1836 sa St. Lawrence County, New York. Noong 1856, noong siya ay 20 taong gulang pa lamang, si James at ang kanyang pamilya ay lumipat sa Iowa, ngunit noong Setyembre ng parehong taon, nagpasya si James na bumalik sa St. Lawrence County. Pagkalipas ng 2 buwan, naglakbay si James sa Louisville, kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Mr. Edwin Aldridge. Sa ilalim ng ipinapalagay na pangalang ito, nakakuha siya ng posisyon bilang isang guro sa isang lokal na paaralan. Si James na ngayon ay Edwin ay nakilala si Mrs. Sarah Jane Good at binigyan niya ito ng partikular na atensyon. Si Sarah Jane Lothery ay isinilang noong taong 1833 sa bayan ng Louisville, sa St. Lawrence County, New York. Ang kanyang mga magulang ay iginagalang na mga miyembro ng lokal na komunidad at si Sarah ang panganay sa kanilang 4 na anak, 1 lalaki at 3 babae. Namatay ang ina ni Sarah noong 1844 at namatay din ang kanyang ama makalipas ang 2 taon noong 1846. Namana ng mga bata ang maliit na bukid. Inilarawan si Sarah bilang matalino at masigla at masayahin ang ugali. Siya rin ay itinuturing na medyo kakit-akit. Noong Setyembre 1849, pinakasalan niya ang isang lokal na lalaki na nagngangalang John Gould, ngunit pagkaraan ng 3 taon noong 1852 namatay siya at naging balo si Sarah Jane. Sa edad na 19. Kasunod nito, tumira si Sarah sa tahanan ng kanyang tiyuhin at tiyahin na naninirahan din sa Louisville. Ang kanyang tiyuhin, isang ginoo na nagngangalang Danforth Britton, ay ang may-ari ng isang tindahan na pinangalan ng Harrison Britton at namamahala din ng isang tavern na nadoble bilang isang boarding house. Noong Marso 1857, kinuha ni Edwin Aldridge ang isang silid sa boarding house na pag-aari ni Britton. Ang tiyuhin at tiyahin ni Sarah Jane nalaman na si Mr. Edwin Aldridge ay nagpapahayag ng romantikong intensyon sa kanilang pamangkin. Makalipas ang 1 buwan, noong Abril, tinanong ni Edwin Aldridge si Sarah Jane kung papakasalan niya ito. Tuwang-tuwang tinanggap ni Sarah ang proposal. Kasunod nito, hiniling ni Edwin Aldridge ang pahintulot ng tiyuhin ni Sarah para sa kanilang kasal. Gayunpaman, nang matanggap ni Mr. Britton ang balita ng pakikipag-ugnayan na siya ay naging concerned sa kanyang pamangkin, gusto niya ng kasiguruhan na si Sarah ay magpapakasal sa isang tunay na masipag na lalaki. Kinuwestiyon ni Mr. Britton si Mr. Edwin Aldridge tungkol sa kanyang mga plano na tustusan si Sarah Jane. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Edwin Aldridge na nagmamay-ari siya ng 600 ektarya ng lupa sa Iowa na nakuha gamit ang mga pondong ibinigay ng kanyang ama. Binanggit din ni Edwin Aldridge ang isang ipinangakong karagdagang halagang $1,500 mula sa kanyang ama na nilayon niyang gamitin sa pagbili ng mga kabayo. Ang mga kabayong ito, inaangkin niya, ay dadalhin sa Iowa at ibebenta para sa isang mahusay na kita. Pagkatapos ay babalik siya sa Louisville, ngunit habang si Sarah ay tumingin kay Mr. Edwin Aldridge na may lubos na paghanga, si Mr. Britton, ang kanyang tiyuhin ay nagtataka kung taos-puso ba ang intensyon ng binata, lalo na't si Mr. Edwin Aldridge ay nagkaroon na ng utang sa tindahan ng Harrison Britton at nasa likod ng kanyang upa. Nang tanungin tungkol dito, nangako si Edwin Aldridge na ayusin ang mga bagay na ito sa pananalapi kapag dumating na ang kanyang inaasahang pondo. Sa katapusan ng Abril, naglakbay si Edwin Aldridge sa Ogdenburg, may layong mga 30 milya. Sinabi niya sa mga tao na kailangan niyang pumunta doon upang ayusin ang ilang pera na inaasahan niya. Nawala siya sa loob ng 2 araw at nang bumalik siya sa Louisville, ipinagpatuloy niya ang pag-aangkin na inaasahan niya ang isang malaking halaga ng pera na darating mula sa Iowa. Noong unang bahagi ng Mayo, gumawa siya ng isa pang maikling paglalakbay sa Ogdenburg. Sarado ang paaralan para sa mga pista opisyal, kaya ginugol ni Aldridge ang halos lahat ng oras niya sa piling ni Sarah. Sila ay maglalakad ng maluwag at makipagpalitan ng kasiyahan sa mga taong nakatagpo nila sa daan. Madalas banggitin ni Edwin Aldridge ang kanyang inaasahang pera na magmumula sa Iowa, at si Sarah Jane ay nakikinig ng mabuti. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay nagsimulang mag-alinlangan kay Edwin Aldridge sa kwento ng dapat na pera na dumating mula sa Iowa.
Si Jess Harris ay isa sa gayong tao. Siya ang bayaw ni Mr. Britton, at kasama rin niya sa tindahan at tavern. Sinabi niya kay Mr. Edwin Aldridge na dapat niyang bayaran ang kanyang utang sa kanila para sa kanyang tuluyan at para sa mga bagay na kanyang binili. Binigyang diin ni Harris na hindi na niya siya mapagkakatiwalaan ng walang bayad. Sumagot si Mr. Aldridge na sinabi na niya sa maraming mga nakaraang okasyon na magbabayad siya kapag dumating ang money transfer mula sa kanyang ama, at inaasahan niya ito anumang oras, hindi nasisiyahan sa sagot. Pagkatapos ay sinabi ni Harris kay Edwin Aldridge na kung hindi mabayaran ang buong bayad sa susunod na araw, hindi na siya papayagang manatili sa silid. Nang gabing yon, nagpuyat si Mr. Edwin Aldridge sa piling ni Sarah Jane. Ang dalaga ay nagsimulang uminom ng isang kutsarang puno ng compound syrup ng liver tar bawat gabi bago siya matulog. Siya ay nagdurusa ng bahagyang ubo, at ang gamot ay nagpaginhawa sa kanya. Ngayon ay Lunes ng ika-25 ng Mayo, at kinuha niya ang kanyang karaniwang dosis, tulad ng ginawa ni Edwin Aldridge, kapatid ni Sarah Jane na si Helen. Kinabukasan, bumaba si Sarah Jane para mag-almusal upang ipaalam sa kanyang tiyahin na ang gamot ay nagpahirap sa kanya. Sinabi sa kanya ni Mrs. Britton na maaaring gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos niyang kumain. Nakita muli ni Mrs. Britton ang kanyang pamangkin makalipas ang kalahating oras nang makarinig siya ng mga iyak na nagmumula sa woodshed. Sa pagsisiyasat, natuklasan ni Mrs. Britton na si Sarah Jane ay nakakaranas ng matinding pananakit ng tiyan. Ang binibini pagkatapos ay gumugol ng susunod na oras o higit pa na nakahiga sa sopa sa silid pahingahan, paminsan-minsan ay bumabangon upang sumuka sa labas. All this time, kasama niya si Mr. Edwin Aldridge. Ipinadala ni Mrs. Britton si Dr. Gibson na pagkatapos ng masusing pagsusuri, ay napagpasyahan na ang kanyang pagkabalisa ay sanhi ng pangangati at pamamaga ng tiyan at nagreseta ng ilang patak ng ammonia at anodine. Gayunpaman, sa kabila ng paggamot na ito, ang kondisyon ni Sarah Jane ay nagpakita ng kaunting tanda ng pagbuti. Sa buong nalalabing bahagi ng araw, tapat na nanatili si Mr. Edwin Aldridge sa tabi ni Sarah, masigasig na tinutugunan ang kanyang mga pangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang mga inumin at gamot. Wala siyang lagnat, ngunit patuloy na nagrereklamo ng pananakit ng kanyang tiyan. Sinabi niya sa kanyang mga tiyahin na hindi siya naiintindihan ni Dr. Gibson, at dapat siyang tumawag bago magkasakit ang kanyang pamangkin. Nakakita si Mrs. Britton ng isang bote ng arsenic sa silid ni Edwin Aldridge. Nabanggit na niya ito sa kanyang asawa, at bagamat pareho silang nagulat kung bakit kailangan niya ng ganoong sangkap, hindi na nila ito inisip pa. Ngunit ngayon na ang kanyang pamangkin ay nagkasakit, si Mrs. Britton ay nakaramdam ng pagkabalisa, at nagpasya na tingnan kung ang bote ay naroroon pa rin. Sa kanyang pagtataka, wala na itong mahanap. Ipinagtapat niya kay Dr. Gibson na nagtangkang magbigay ng katiyakan sa kanya sa pagsasabing ang sakit ni Sarah ay hindi maaaring maiugnay sa pagkalason. Sinabi niya na sa kanyang sariling profesional na karanasan, hindi pa siya nakatagpo ng isang kaso kung saan may namatay dahil sa labis na dosis ng arsenic. Noong Sabado, ika-30 ng Mayo, inihayag ni Sarah Jane na humupa na ang kanyang sakit at nagpahayag ng pag-asa na nasa landas na siya patungo sa paggaling. Pasasalamat sa pangangalagang natanggap niya, taos-pusong pasasalamat ang ipinaabot niya sa kanyang tiyahin, sa kanyang mga kapatid na babae, at kay Mr. Edwin Aldridge. Sa kasamaang palad, ang optimismo na ito ay panandalian. Sa kabila ng kanyang paunang pakiramdam ng pagbuti, ang kanyang kalagayan ay nagbago ng biglaan at kalunos-lunos noong araw na iyon. Siya ay sumuko sa delirium, at nang hapong iyon, siya ay namatay. Pumanaw si Sarah Jane Gould na napapaligiran ng nakaaaliw na presensya ng mga kamag-anak at minamahal na kaibigan. Tumulo ang luha mula sa mga mata ng kanyang nagdadalamhati na mga kapatid na babae, kapatid, tiyuhin at tiyahin, at si Mr. Edwin Aldridge, isang lalaking pinagkalooban niya ng puso at na sa kanyang mga huling sandali ay nagbigay sa kanya ng pangwakas na mapagmahal na yakap. Inilibing si Sarah Jane makalipas ang 2 araw. Ang libing ay napakahusay na dinaluhan at walang sinuman ang nagpakita ng mas malalim at pampublikong pagpapahayag ng kalungkutan kaysa kay Edwin Aldridge, na sa bawat pagkakataon ay humingi ng aliw sa piling ng kapatid ni Sarah Jane, si Helen. Gayunpaman, nadama ng ilang naroroon na ang kalungkutan ni Edwin Aldridge ay tila sa pilitan at hindi natural.
Gulat na gulat pa rin sina Emmer at Emrys Britton sa pagpanaw ng kanilang pamangkin. Siya ay nasa ganoong mabuting kalusugan, at ang kanyang pagtanggi ay medyo nakakaalarma. Gayunpaman, nang makita ni Emrys Britton ang isang walang laman na bote ng Liverwort Star, na may puting sediment sa ibaba, sa silid kung saan namatay si Sarah Jane, agad na napukaw ang kanyang mga hinala. Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pag-alerto sa kanyang asawa, na agad na dinala ang bote sa isang manggagamot sa Messina, at pagkatapos ay kay Dr. Sherman sa Ogdensburg para sa karagdagang pagsusuri. Nakakagigil ang mga resulta. Ang sediment ay nakumpirma na arsenic. Bumalik si Emmer Britton sa Louisville at ipinaalam sa kapatid at dalawang kapatid na babae ni Sarah Jane na hinala nila na nalason ang kanilang kapatid na babae. Sinabi rin niya kay Emmer Edwin Aldridge na para kumbinsihin siya sa kanyang kawalang kasalanan, kailangan niyang ipakita sa kanya ang bote ng arsenic na natagpuan ni Emrys Britton sa kanyang silid. Si Emmer Edwin Aldridge, kadalasan ay isang taong may kalmadong disposisyon, ay biglang namutla at tila sobrang nabalisa. Itinanggi niya na mayroon siyang anumang ganoong sangkap sa kanyang pag-aari. Kasunod nito, hiniling ni Britton ang isang masusing pagsisiyasat sa mga pangyayari na nakapalibot sa hindi napapanahong pagkamatay ng kanyang pamangkin. Noong Sabado ng hapong iyon, isang hurado ang nagtipon para sa isang pagsisiyasat at ang bangkay ni Sarah Jane Goode ay hinukay. Ang mga doktor na sina Ripley, Paddock at Gibson ay nagsagawa ng postmortem. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagsusuri, wala silang nakitang bakas ng arsenic sa tiyan ng namatay. Dahil kulang sa kinakailangang kagamitan para sa pagsusuri ng kemikal, hindi nila matukoy ng tiyak kung naroroon ang naturang substansya. Gayunpaman, sa panahon ng pagsusuri, isang hindi inaasahang paghahayag ang lumitaw. Natuklasan na sa oras ng kanyang kamatayan, humigit kumulang 8 linggong buntis si Sarah. Nang sumunod na araw, si Edwin Aldridge ay natuklasang nasa isang estado ng matinding pagkabalisa. Dahil sa pagsusuka at matinding pananakit ng tiyan, si Dr. Gibson ay agarang ipinatawag at sa pagsusuri, nakita niya ang isang puting pulbos na nalalabi sa ilalim ng sisidlan kung saan si Emmer Edwin Aldridge ay uminom. Sa kabila ng pagtanggi ni Edwin Aldridge na siya ay uminom ng arsenic, si Dr. Gibson ay walang pag-aalinlangan tungkol sa sanhi ng kanyang mga sintomas. Si Emmer Edwin Aldridge ay may sakit ng ilang araw ngunit ganap na gumaling. Nagsimulang kumalat ang haka-haka sa komunidad kung saan marami ang naghihinala na talagang nilason ni Edwin Aldridge, si Sarah Jane. Ang ilan ay naniniwala na siya ay nagkikimkim ng mga arterial motive na posibleng dulot ng kanyang damdamin para sa kapatid ni Sarah Jane na si Helen. Bagamat ang ebidensya laban sa kanya ay lumitaw na circumstantial, ang tumataas na hinala ay humantong sa kanyang pag-aresto. Noong Hunyo, nagsagawa ng masusing pagsusuri si Dr. Sherman sa mga organo ni Sarah. Ang kanyang mga pagsusuri ay nagsiwalat ng mga bakas ng arsenic na nagpalakas sa kaso laban kay Edwin Aldridge. Dahil dito, si Edwin Aldridge ay pormal na kinasuhan ng murder. Ang paglilitis ay nagsimula noong ika-0 ng Disyembre, 1857. Sa kabila ng circumstantial na katangian ng ebidensya, ang prosekusyon ay sanay sa pagpipinta ng larawan ng mapanlinlang na karakter ng nasasakdal. Binigyang diin nila sa hurado na ang lalaking nilitis ay may pangalang James E. Eldridge. Siya ay sumunod na ipinakita ang kanyang sarili bilang isang matapat na mamamayan ng Louisville sa ilalim ng alias ni Edwin Aldridge. Ang pagkakaiba ay nagsilbi bilang isang matinding paalala ng duplicitous nature ng isang nasasakdal. Inilatag ng prosekusyon ang mga pangunahing piraso ng ebidensya. Ang isang kemikal na pagsusuri ng mga inalis na organo ay tiyak na nagpasya na ang pagkamatay ni Sarah Jane ay resulta ng pagkalason ng arsenic. Higit pa rito, nabanggit na ang nasasakdal ay may access sa arsenic bago ang pagpatay, ngunit walang natagpuan sa kanyang pag-aari pagkatapos. Ang kanyang patuloy na presensya sa tabi ni Sarah Jane, kasama ng kanyang sariling pag-amin sa pangangasiwa gamot kay Sarah Jane, walang makakaila na nagkaroon siya ng pagkakataong bigyan si Sarah Jane ng lason. Karagdagan pa, ang kanyang pagliban sa panahon ng pagsisiyasat ay nagdulot ng mga hinala, at ang kanyang tangkang pagpapakamatay ay tiningnan bilang pag-amin ng pagkakasala. Ipinahiwatig din ng prosekusyon na gusto ng binata na tanggalin si Sarah Jane dahil buntis ito, at gusto nitong makasama ang kapatid ni Sarah. Ang depensa,
habang kinikilala na ang nasasakdal ay tunay na may hawak ng arsenic, pinaalalahanan nila ang hurado na si Edwin Aldridge, o James E. Eldridge, ay may karapatan sa presumption of innocence hanggang mapatunayang nagkasala, at sa kasong ito, ang naturang patunay ay hindi na iharap. Sinabi din ng depensa na walang nakitang indikasyon ng pagkalason ang doktor na tumingin kay Sarah, at gayon din, ang post-mortem examination na isinagawa ng 3 manggagamot ay nagsiwalat na walang ebidensyang nagmumungkahi na arsenic ang dahilan ng pagkamatay ng dalaga. Itinampok nila ang isang kritikal na detalye. Si Dr. Sherman ang nag-iisang individual na nakakita ng arsenic, isang pagtuklas na ginawa lamang pagkatapos maalis ang mga organo at maiimbak sa isang karaniwang timba ng slot. Ang balde na ito ay pinahiran ng puting lead na pintura, isang substance na kadalasang naglalaman ng arsenic, at sinigurado ng isang string na nakatali sa isang bauk knot at iniwang walang nag-aalaga sa pagitan ng 6 at 1:00 ng gabi sa ilalim ng kama sa isang silid na mapupuntahan ng sinuman sa loob ng sambahayan ni Mr. Britton. Pagkatapos ay inilipat ito sa isang tindahan ng Maginoo sa Magdamag at pagkatapos ay sa isang steamboat kung saan nanatili ito sa saloon sa loob ng 6 na oras sa paglalakbay nito mula Louisville hanggang Ogdenburg. Itinuro pa ni Mr. Myers, ang senior counsel para sa depensa, na pagdating nito sa opisina ni Dr. Sherman, ang balde ay nakaimbak sa isang naka-unlock na lugar at sumailalim sa pagsusuri sa loob ng 1:00 araw. Ang lahat ng ito, sinabi ni Myers, ay maaaring makompromiso ang integridad ng sample. Sinipi niya mula sa pahina 56 ng Taylor's Medical Jurisprudence, na nagbigay diin sa pangangailangan para sa mga medikal na kawani na maging lubhang maingat kapag nag-imbak ng mga organo, upang matiyak na wala sa mga ito ang maaaring mapasailalim sa anumang potensyal na pakikialam. Ngunit tinutulan din ng pagkakasala ang paggigiit ng pagbubuntis ni Sarah Jane, na nagmumungkahi ng mga kamalian sa mga paghahabol ng mga doktor. Binanggit nila patotoo mula kay Ann Lux, na isang alilang babae para sa pamilya ni Dabforth Britton. Ipinahiwatig niya na ang namatay ay nagkaroon ng regla 1 linggo bago ang kanyang kamatayan, sa makatuwid ay sinisiraan ang motibo ng krimen na inangkin ng prosekusyon. Noong Martes ng ika-22 ng Disyembre, ang hukom ay nagbuod ng kaso. Ang hatol nila ay guilty. Hinatulan ng hukom ng kamatayan ang nasasakdal, si James E. Eldridge. Noong Pebrero 11, 1858, binitay si James E. Eldridge sa bayan ng kanyang kapanganakan, Canton, New York, county seat ng St. Lawrence County. Hindi niya inamin ang kanyang kasalanan.